Game 7 tonight, yes. 7th heaven, sabi niya. Ino ka? Siyempre, wala. Hindi tayo bias eh. Pero the question is, gaya nga nang mention natin kahapon, magiging beast ba? Si Junmar Fajardo. Magiging beast ba si Junmar? Pero meron the beast sa kabila. Oo nga. Sabi nga nila, kung Superman si Calvin Abueva. O Superman na ngayon. Hindi ko naman, Kryptonite si si Semerad. Okay. Akala ko si Junmar pa rin. Parang mas-Superman yung itsura. Hindi. Anyways, nako. I'm sure marami dyan ang baka naka-tune in na pero palipat-lipat. Kaya maganda nito pagka tayo hindi, tapusin muna kami. Bawas nervyos. Nervyos no? Oo naman. Exciting na exciting ang game kasi do or die na to. Kaya ako excited na. Meg, ready ka na? Ready. Okay, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-21 ng Enero, taong 2015. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Kaya't samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa gabi. Ako po si Dennis Principe. Siyempre, sa amin kayong nasusunod sa mga balita. Ilalam namin na kahit sa dyaryo itong yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. At habang nilalaro ang Game 7 ng PBA Philippine Cup Final sa pagitan ng San Miguel at Alaska, ito muna ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Pinoy Boxer of the Decade Manny Pacquiao. Muling hinikayat si American rival Floyd Mayweather Jr. na pirmahan na ang kontrata ng laban. Titulo ng season opening PBA Philippine Cup. Pag-aagawa ng San Miguel Beermen at Alaska Aces ngayong gabi. At least 4 gold medals. Target ng Philippine Wushu team sa Southeast Asian Games sa Singapore sa Hunyo. Defending champion San Antonio Spurs. Nagsalansan ng 4 na magkakadikit na panalo sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Russian star Maria Sharapova pasok na sa 3rd round ng Australian Tennis Open. At top honors ng opening stage ng 2015 Tour Down Under sa Australia. Inangkin ni hometown rider Jack Bobridge. Yan po ay mga headlines pa lamang detalye mga nagumusok na sports balita. Narito na sa boxing sa ikalawang pagkakataon. Muling hinamon ni Manny Pacquiao si Floyd Mayweather Jr. na pirmahan na ang kontrata ng laban. Ito'y matapos na sumang-ayon si Pacman sa lahat ng terms na inihatag sa negotiating table ng mga representatives ni Pretty Boy Floyd. Ang kabuang detalye iatid ni Ms. Arian Malyare. Bagamat tila lumalabo ang negosasyon, hindi pa rin sumusuko sa paghahamon kay Floyd Mayweather Jr. si Manny Pacquiao. Sa panayam ng American media, muling hinikayat ni Pacquiao si Mayweather na pirmahan na ang fight contract, kung saan ang lahat ng terms ay sinang-ayunan na ng Pinoy ring idol. Pero tulad ng dati, muling sinisi ni Mayweather si top-rank Big Boss Bob Arum sa pagkakaantala ng negosasyon para sa Pacquiao fight. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni well-known boxing analyst attorney Ed Tolentino na hindi siya natutuwa sa itinatakbo ng pag-uusap para sa ikinakasang mega bout. Talagang kung titingnan mo, yung Saul Canelo Alvarez at Miguel Cotto na supposedly in conflict sa May 2 na date na gusto ni Mayweather, umatras na rin. So kung titingnan mo, parang umaayon na ang alignment ng stars, kumbaga. Pero may mga umuugang pa rin na balita na susulutin ni Mayweather ito si Cotto, kukumbinsihin na magkaroon ng isang rematch. Sinuportahan rin ni Tolentino ang ginawang pagbibigay ng deadline ni Pacquiao kay Mayweather dahil maaring mauwi lamang umano sa pagkainis ng mga fight fans ang matagal na pagpapaasa sa kanila ng undefeated American boxer. Talagang ang bola ngayon sa tingin ko ay nakit Floyd Mayweather na no? Hindi natin malaman kung bakit ayaw pa niyang pumirma at iisa lang iniis ng mga tao
na baka nga naluduwag na talaga itong Amerikano. Sabi ko nga, ang joke nga ngayon, Dennis, mismong si Pope Francis ay may special message para kay Floyd Mayweather, na pumirma ka na and quote and unquote, don't be afraid to cry. Sa ngayon ay nasa Estados Unidos si Pacquiao para magsilbing judge sa Miss Universe pageant sa Miami, Florida sa darating na linggo. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa kaugnay na ulat, handang magpareha naman si Golden Boy Promotions founder Oscar De La Hoya kapag naikasa sa May 2 ang mega bout ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. May report si Ferdy Kalimag ng Polytechnic University of the Philippines. Suportado na ni Golden Boy Promotions founder Oscar De La Hoya ang pangarap ng mga fight fans na maisakatuparan na ang Titanic clash ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ito'y kahit pa wala siyang papel sa negosasyon ng magkabilang partido. Ayon kay De La Hoya, handa siyang iurong ang May 2 playdate na pagbibidahan ni Mexican star Saul Canelo Alvarez kapag naikasa ang mega bout ni Pacquiao at Mayweather. Well, I mean, look, we've always said that if Mayweather-Pacquiao happens, that's the only fight that we would move off the date. And the only reason why we would move from that date is out of respect to the fans, out of respect, especially to the fans. Pero iginiit ni De La Hoya na kung hindi si Pacquiao ang makakatapat ni Mayweather sa Mayo 2, ay mapipilitan siyang ituloy ang ring return ni Alvarez sa nasabing petsa. Kinumpirma rin ni De La Hoya na umatras na sa negosasyon para sa May 2 bout kontra Alvarez si Puerto Rican brawler Miguel Cotto. But if Mayweather fights Cotto or Amir, then we're going against Amir as your guy. We're going. Canelo wants to go live, so we're going live. Sa ngayon ay malakas ang ugong-ugong na posibleng ibaling ni Mayweather ang atensyon sa rematch kontra Cotto kapag muling nadiskaril ang negosasyon para sa Pacquiao fight. Para sa PTV Sports, Ferdy Kalimag, Polytechnic University of the Philippines. Lipat naman tayo sa basketball. Wala nang dahilan para itago pa ang anumang sikreto o lakas sa Game 7 ng PBA Philippine Cup Championship Series ngayong gabi. Ito'y dahil dito na nakataya ang titulo ng season opening tournament matapos na magtabla sa tigtatatlong panalo ang serye ng San Miguel Beermen at Alaska Aces. Mas malakas man ang kanilang lineup kumpara sa Aces, nangangamba pa rin ang mga fans ng Beermen sa malimit ng pagkalusaw ng kanilang malaking bentahe bagay na nangyari sa Games 1, 3 at 6. Hindi rin itaranggi ng San Miguel Beer side na isa sa mga pinoproblema nila ay ang tila pagkontrol ng Alaska kay reigning league MVP Junmar Fajardo na umiscore lamang ng 9 points sa nakalipas na Game 6. Sa panig naman ng Aces, sasandal pa rin sila sa malapader na depensa at sa kontribusyon sa opensa ng streak shooters Dondon Ontiveros at Cyrus Baguio. Target ng San Miguel Beer na matuldukan na ang kanilang mahigit 3 taong title drought sa liga, habang pang-apat na All-Filipino crown naman ang inaasinta ng Alaska. Samantala, sa unang 2 games lamang ng PBA Commissioner's Cup, gagamitin ng Pure Food Star hotshot si former best import Marcus Blakely. Ito'y dahil nakahanap na si 2-time Grand Slam champion coach Tim Cone ng malaki-laking reinforcement para sa mid-season conference. Alamin natin kung sino siya sa report ni Haji Kaaminyo. May import na ang defending champion Pure Food Star hotshot sa papasok na PBA Commissioner's Cup. Siya ay si NBA veteran Daniel Orton, na kasalukuyang naglalaro sa Chinese Basketball Association o CBA. Ayon kay Pure Foods head coach Tim Cone, kagyap na lilipad patungo dito sa Pilipinas si Orton kapag nag-expire na ang kanyang kontrata sa CBA sa February 1. Kinumpirma din ni Cone na si Marcus Blakely muna ang gagamitin nilang import sa unang 2 games ng mid-season conference habang hinihintay nila ang pagdating ni Orton. I just asked him, Marcus can come in and do us a favor, and he said he would. So I'm really appreciative of him coming in. Whether he would stay for, unless like Daniel comes in, doesn't make height, or something like that happens.
I'm really assuming that Daniel will come in and take Marcus's place. At bagamat nakarehistro bilang 6'10" sa NBA, tiwala si Cone na papasa si Orton sa Commissioner's Cup height requirement na 6'9". Well, I saw him in the development league, the NBA D-League last year, and immediate impression was that he would be very good in the Philippines. He's got, he's big. He's got a big body. He's long, and he's definitely an inside presence, and he's a shot blocker. So those are the things we were looking for. He's a rim protector. Inaasahang magiging maigting ang kampanya ng Pure Food sa PBA Commissioner's Cup, lalo pat nabigo sila sa asam na mapanatili ang titulo ng season opening All-Filipino Conference. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Welcome dito, Haji. Sa iba pang balita, kumpiyansa ang pamunuan ng Wushu Federation of the Philippines na hakot sila ng gintong medalya sa Southeast Asian Games sa Singapore sa Hunyo. Ito'y dahil na rin sa dibdibang training na pagdaraanan ng kanilang mga atleta, kabilang narito si Sanda World Cup gold medalist John Claude Saclag. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Arian Malyar. Hindi bababa sa 4 na gintong medalya ang inaasinta ng Philippine Wushu team sa kanilang kampanya sa Southeast Asian Games sa Singapore sa Hunyo. Sa pangunguna ni reigning Sanda World Cup champion Jean-Claude Saclag, nasa 14 na National Wushu Warriors ang inaasahang magpapakitang gilas sa 12-day meet. Ayon kay SEA Games Chef de Mission at Wushu Federation of the Philippines Secretary General Julian Camacho, sa kabi-kabilang international tournaments na nilalahukan ng grupo ni Saclag, ay tiyak na makakaya nilang makipagsabayan sa mga Southeast Asian rivals sa Singapore showpiece. At least 3 to 4 goals ang aim natin. If we can get more, then better. But anyway, we palagi naman yung sa Wushu, we always try our best naman na as much as possible, as many as we can. Always ready naman kami. Even medyo, kasi every year we have 2 to 3, sometimes 4 ang competition namin internationally. So palagi naman naka-ready kami. Ibinalita rin ni Camacho na sasalang sa training camp at tune-up matches sa China sa susunod na linggo ang National Wushu team upang mas maging handa sila para sa pagsabak sa 28th edition ng Biennial Regional Sports Fest. We already planning to send our athletes, total of 30 sila, 15 sa Santa and then 15 sa Taulo for training in China. Ito naman hindi po para kasi hindi naman lahat sila pupunta ng SEA Games, but not only that, that's the reason why we send this match, kasi we are going to have dalawang international competition. Isa is August Asia Junior, plus isang November sa Jakarta, yung World Wushu Championship. Ang Wushu ang isa sa mga pinaguhugutan ng gold medal ng Team Philippines sa mga international multi-sporting events. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, at least 2 gold medals naman ang inaasinta ng 16-man Philippine archery team sa Singapore SEA Games. May report si Ms. Lorraine Cerillo ng Polytechnic University of the Philippines. Pamumunuan ni Youth Olympic Games gold medalist Luis Gabriel Moreno ang kampanya ng 16-man Philippine archery team sa Southeast Asian Games sa Singapore sa Hunyo. Makakasama ni Moreno sa pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas sa 12-day Sports Fest sina Mark Javier, Paul Morton de la Cruz, Earl Yap, Bianca Gotuaco, Karil Hongitan at iba pa. Sa panayam ng PTV Sports, ibinunyag ni Philippine Archers National Network Alliance President Fred Moreno na kabi-kabilang international exposures ang nakalinya para sa mga national archers bilang preparasyon para sa pagsabak sa SEA Games. We will be conducting mga team building and they will be training together so that the camaraderie would be there. So in March, they will be going to Bangkok for the Asia Cup, followed by the World Cup in Shanghai.
So those are the two tune-up games prior to the SEA Games. At bagamat wala pang nahahanap na foreign coach, tiwala pa rin si Moreno sa kakayahan ng mga national archers na mag-uwi ng at least 2 gold medals sa Singapore meet. Bungsod na rin ng world-class training program na ikinasa para sa kanila ng PANA. We will target at least two golds, no? So kami naman, it's better to have a target. So dahil yun ang ini-aim talaga namin na mabalik natin talaga yung kasi the last few games we did make a goal for compound. So ito ngayon mas madami kasi tayo, so we are hoping to hit at least 2 goals for archery. Ang 2015 SEA Games ay opisyal na bubuksan sa Hunyo 5 at magwawakas sa Hunyo 16. Para sa PTB Sports, Lorraine Cirillo, Polytechnic University of the Philippines. Sa football, tiyak na ng asentro ang atensyon ng lahat sa two-time champion Ceres Lasal FC sa pagsikat ng aksyon sa 4th PFF National Club Championships sa Rizal Memorial Football Pitch sa Maynila bukas. May report si Ms. Joanna Bumatay ng Polytechnic University of the Philippines. Tatangkain ng powerhouse Ceres Lasal FC na kumumpleto ng 3-peat sa 4th PFF National Club Championship na bubuksan bukas sa Rizal Memorial Football Pitch sa Maynila. Sa isang press conference sa Pasig City kanina, ipinagmalaki ni Ceres Lasal coach Ali Go na mabigat na training ang pinagdaanan ng kanyang mga players, kaya't hindi malayong makapag-uwi sila ng ikatlong sunod na kampyonato sa liga. We've been always preparing 100% to 100% in every tournament we play. No? Our target's always to be the champions. No? So far we've been doing great. No? But every tournament it's different. So, but we're still confident that we can make it 3-peat. But teams are getting stronger. Kabilang sa mga teams na inaasahang magbibigay ng matinding hamon sa Ceres Lasal ay ang Global FC na ginagabayan ni Coach Lay Manson. Ceres beat us in the last game of the season in a final, and they've beaten Global the last few times, so it's a challenge, but it's a challenge that I really like, because I think what we're doing is we're creating a history, a rivalry between the two clubs, and I would be very happy to change what our recent history, which has been where Ceres has come out on top. So for that, of course, we want to change that. Samantala, naniniwala naman si Philippine Football Federation General Secretary Edwin Gastanes na mapupuno ng aksyon ng 8-day event. This 4th edition of the PFF National Club Championship is a very strong competition. It will be highly competitive, I think more competitive than the previous matches. Because as you can see, the top clubs in the UFL are participating in the national group stage and hopefully in the final. And this is an opportunity for them to show their wares, so to speak, and so that they can be scouted by clubs and even by our scouting coaches. Kasama ng Ceres Lasal sa Group A ang Loyola, Laos at Kaya, habang nakabracket naman sa Group B ang Global, Ercobro, Mlang at Stallion. Para sa PTB Sports, Joanna Bumatay, Polytechnic University of the Philippines. Punta naman tayo sa international sports scene. Sa basketball, unti-unti nang nagbabalik ang winning form ng defending NBA champion San Antonio Spurs matapos ang kanilang malamyang performance noong isang buwan. Sa pangunguna ni forward Kawhi Leonard na nagpamalas ng double-double performance na 17 points at 15 rebounds. Pinalawig ng San Antonio sa 4 matches ang kanilang winning streak sa pamamagitan ng pag-ani ng 109-99 win kontra host Denver Nuggets kanina. Bukod kay Leonard, kuminang rin para sa Spurs si point guard Tony Parker na pumukol ng 18 points. Habang si power forward Kenneth Farid naman ang bumalikat ng husto sa panig ng Nuggets sa kanyang 26 markers at 14 boards. Mula sa 80-76 lead papasok sa 4th and final period, lumatsada ng 11-2 run ang Spurs upang palawigin sa 13 points ang kanilang bentahe, 9 minutes and 18 seconds remaining. At mula dito ay hindi na nakarecover pa ang Nuggets.
Dahil sa panalo, nag-improve ang record ng Spurs sa 27 wins against 16 losses. Pero nanatili pa rin sila sa ika-4 na pwesto sa Southwest Division standings. Pasidaan naman natin ang iyong mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ms. Judith Karingal ng Sports Radio 918. Sinimula na ni four-time champion Novak Djokovic ang title bid sa men's singles ng Australian Tennis Open sa Melbourne Park. Kagabi ay pinatalsik ng top-ranked Serbian star ang nakaduelong si Slovenian qualifier alias Bedene 6-3, 6-2 at 6-4 tungo sa pag-abante sa second round ng season opening Grand Slam tournament. Naglaro sa center court ng Rod Laver Arena, 2 beses na naka-break si Djokovic sa opening set bago siya nagdagdag ng 3 pang breaks sa sumunod na 2 sets. Target ni Djokovic na makasungkit ng pang-10 career Grand Slam singles title. Sa Australian Tennis Open pa rin, pasok na sa third round ng women's singles si Russian diva Maria Sharapova. Ito'y matapos na dispatsahin niya ang compatriot na si Alexandra Panova 6-1, 4-6 at 7-5 kanina. Pinaghatian muna ng 2 tennis stars ang unang 2 sets bago dinumina ni Sharapova ang tiebreaker ng third and deciding set. Punteriya ni Sharapova na makapagsubi ng ikalawang titulo sa Melbourne Park. Sa basketball, nagbalik na sa National Basketball Association o NBA si D-League Iowa Energy Power forward Tyrus Thomas. Kanina ay inianunsyo ng Memphis Grizzlies na pinapirma nila ng 10-day contract ang 6'10" slotman, halos 2 taon matapos na lisanin niya ang liga. Si Thomas ay may career averages na 7.7 points at 4.8 rebounds sa pamalagi ng 7 season sa NBA. Siya ay huling naglaro para sa Charlotte Bobcats noong 2013 kung saan tumanggap siya ng sweldong $9.3 million sa final year ng kanyang kontrata sa team. At sa multi-stage cycling, inangkin ni hometown favorite Jack Bubbridge ang top honors ng opening stage ng Tour Down Under sa Australia. Ito'y matapos na maungusan niya sa isang sprint finish kagabi sina Dutchman Louis Vestra at kapwa Australian na si Luke Dudbridge. Umatake si Bubbridge sa huling 200 metro ng karera at kinumpleto niya ang pagpedal sa 136-kilometer race sa clocking na 2 hours, 59 minutes and 44 seconds. Ngayong gabi ay isusuot ni Bubbridge ang leader's jersey sa pagbaybay ng race entourage sa 150-kilometer Unli to Stirling Stage number 2. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Thank you, Ms. Jude, Sports Radio, at belated happy birthday kay Ms. Ann Camoviñas ng Sports Radio. Ayan. Boss Paul, 7 all, 7 minutes remaining, tama ba? Yung game 7, game 7, 7 minutes remaining. 7 all. Not bad. Hindi 7 yun. Totoo yung score na yun. Pero mukhang so far malapit pa. Oo, syempre. At expect mo na talagang digdigan yan. Sabi nga nila, pag digdigan daw, mukhang lang mga San Miguel eh. Pero pag yung malaki lamang San Miguel, hahabulin. Kasi yung first and third game nila, malayo. Pero nanalo si Alaska. Oo nga eh. Ako ang tingin ko dyan, medyo si Junmar. Sabi ko nga kahagabi, di ba? Dapat maging bad boy siya for one night. Hindi naman bad boy na mananakit or parang sa game niya. Malaki ako. Walang makakabigil sa akin. 6'11" ako. Parang Will Chamberlain. Parang hindi niya gagawin yan for this last game nila? Kinakausap ko nga nung after the game, tapos kinabukasan. Parang, kung ano sabihin ni Coach? Okay. Parang hindi mo, ewan natin. Minsan, alam mo yung mga ganun, masikreto rin. Tignan natin, no? Sa mga nanonood ngayon, kwentuhan nyo kami. Mamaya, magbubukas po tayo ng ating line. Yes. At yung ating Facebook account. Ayan. Twitter, wala pa? Wala pa. Sige, Facebook muna tayo at yung ating telephone line. At mamaya, Meg, si Mark Pingris, nung napanood ko nung tune-up game, nagpakulay ng buhok. Pero hindi kakulay ni Direk Louie. Mas maganda yung kay Direk Louie. Blonde. Blonde ba ito? Yung kulay, iba. Iba yung kulay na pinapagusto niya, tapos nagbago. Mamaya, kikwento niya sa atin. Yan, at marami pang iba sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sport. At
Nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansang PTV Sports. At hinahanap ko yung connection natin. Nakalimutan ko. Teka muna ha. Sandali lang. Sige, yung ating phone para meron naman tayong connection dyan. In the meantime, Meg, paano sila makaka-join sa atin? Ng mensahe via Facebook, just type in www.facebook.com/PTV4Sports at unahin na natin yan. Ano yan? Sige, basa mo na. Gab Ferreira, sabi niya, magandang gabi po, Boss Dennis and Ma'am Meg. Yes, Mabati naman ang mga nanonood sa buong Distrito 2 ng Quezon City. Alaska Aces for the win. P.S. Dennis, napanood ko po kayo 2 episodes ng Rivals Recap. Tayo ron. At maganda po ang mga, ano yan, talakayan. Maganda raw talakayan. Maraming salamat Gab Ferreira. Kasing ganda ng name mo. So yung name mo, Gab. May dating, Gab. Yan. Okay. Now, yung mga gustong sumali sa atin at makipagkwento at magbigay ng inyong kuro-kuro pa rin about yung PBA Game 7 or even yung Manny Pacquiao Mayweather Talks. Ang ating pong cellphone number, 0936-537-9349. Ano po yan TM po yan. So, pwedeng TM, pwedeng Globe. Yung mga Unli. Yung mga Smart pwede rin, pero may bayad data per minute. Again, ang ating pong number, 0936-537-9349. Maya-maya, teka, medyo iporma natin, hatiin natin, Meg, para makita natin kung merong nang tatawag. Parang mali ata. Dapat ba ganito? Sige. Okay. So, Meg, basa pa. Alright, from Dennis Castellano. Katokayo mo. Idol Dennis, ganda Meg, Alaska yan champion. Kasi kita naman natin yung puso ng Alaska sa paglalaro. Isa pa yung SMB laro mayaman kasi. Kaya natalo sila. Tapos, ang habang pa daw ni hindi. Kala nyo lang may habang. Go Aces. Mabait yan Mabait yan si Arwin Santos. Oo nga, mabait siya. Mabait yan. Palabat. Ang galingang imbitahin yan si Arwin. Oo. Pero hindi ko na-gets. Ano ba ibig sabihin ng larong mayaman? Larong mayaman, ano yan parang yung di basketball kayo, kung todo forma ka. Galing mo. Pagka medyo nababangga ka, parang nainis ka, parang yung dali kang mabwisit. Ganon. Tapos wala na, parang nasisira yung laro mo pagka medyo... So far ba, mukhang may nagkakainitan na dyan sa Oo nga raw meron daw parang nagsuntukan daw ata. Tama ba yun? Kabagnot at saka si JV Casio. Malaman nga natin na mamaya. Pero yun, ganun yung sinasabing larong mayaman. Puro forma. Walang Pero pagka kasi syempre basketball, sabi nga ni Senator playing coach Robert Jaworski, kung ayaw mo masaktan, mag-chess ka na lang. Ayun. Diba? Chess talaga. Okay, sige, sino pa? Meron pa? Sabi ni Neil Patrick Robles, sabi niya background na po kay Danny Gunn. Salamat po, pabati po sa sarili ko. Kay Shane Pasco. Shane Pasco, okay. Well, background kay Danny Gunn, meron ka dyan, Meg? Dating dating Air 21, noong 2013 siya yung import. Pagkatapos, naglalaro ngayon sa NBA D-League. At according to team manager Al Francis Chua, nakatakda siyang dumating dito ng January 23. Meron ka nga pero ang listed height niya is 6'10". 6'10" ang listed height niya. Pero dito, sinukatan na yan 6'8" and 3/4 ata. Something like that. Pero pala, sa PBA kasi, pagka sinukatan ka, kunyari ngayong conference, sinukatan ka. Next conference, kung ikaw pa rin yung import, hindi ka nasusukatan. Pero pag next season, mag-i-import ka uli, susukatan ka uli. So, the likelihood is, and I think yun na nga mangyayari, susukatan uli yan. Ayun, meron na pala. Ito pala, incoming. Hindi natin nakikita. Meron pala mga incoming. Sabi nga ni Nelson, standby lang, partner, tinulungan niya ako. Oo, ano sabi niya, ang laro daw mayaman is ayaw masaktan. Tama rin yun nga. May babot nga natin. At nakakaya dito dahil, naputol. Oo, yung kanina kasi sun Ito naman, smart. Oo, sige. Partner, sabay lang yung ating connection, Meg. Nandiyan sa iyo. Partner, sandali lang standby, partner. Paano ba to? Dito? Ewan mo nga rito, Meg. Parang malayo ata
Teka, partner ha. Standby lang ha. Tingnan, aabot ba? Umabot ka. Galing. Hello okay, po. hello, partner. Hello? Yes, hi. Yes, good evening. Magandang gabi. Ano pong pangalan nila? Kali ng Marawi City. Ano raw? Come again? Kali, taga Marawi. Kali. Opo. Tama bang? Kali, tagasan ka? Kali, Marawi po, Marawi. Oh, Marawi, oo. No, taga Marawi, layo na lang. Kali, ano may paglilingkod namin sa'yo? Ano po yung background ng import ng Alaska ngayon? Background ng import ng Alaska ngayon si DJ Covington. Actually, walang masyadong balita sa kanya, itong si DJ Covington. Pero ito, meron may share sa atin na research ni nawala si Kali. Hello? Oo, nawala sige. Anyways, bigyan na lang natin siya ng update. Walang masyado, ayun. Walang history si DJ Covington. Teka, try nating tumawag ng isang kaibigan na pwede magbigay. Mga tumatawag yun, napuputol ata. Na-curious tuloy ko ano yung mga niya, stat in terms of basketball. Kasi wala siyang wala siyang record. Teka, alamin natin merong story dyan yung kaibigan natin na si Carlo Sacamos ng spin.ph. In the meantime, ito, sagot pa tayo ng isang caller. Ayan, Meg. Yes, hello. Good evening, PTV Sports. Ano pong pangalan nila? Yes, good evening. Ano pong pangalan nila? Jack Lino po, taga Mexico, Pampanga. Wow. Yan, Jack. Tama ba, Jack? Okay, opo. Jack ng Mexico, Pampanga. Kenny, Jack. Ano, may paglilingkod namin sa'yo, Jack? Kung tanong po sana ako. Ano po yun? Inebra kung tuturo bang natin si Jacket at saka si Taulata? Ay, hindi po totoo yun. Hindi totoo yun, Jack. Oo. As a matter of fact, nung nag-interview tayo, hindi daw nila papakawalan si Asi. Si Asi, oo. Asset nila yan At si Japet naman. Sa Inebra, wala akong na-trade. Wala pa naman natitrade, Jack. Pero kahapon, talo sila sa sa Kia, tune up. Pwede pong bumate. Ano yun, Jack? Pwede pong bumate. Sige, pwede, Jack. Go ahead. Binabati ko yung mga kasama ko sa tricycle driver sa Genesis sa Angeles, Pampanga. Meron pa? Wala na po, yun lang po. Okay, Jack, maraming salamat sa iyo. Thank you. May update tayo. Thank you. Sige, go ahead. Okay, so far, 21-12. Oy, sila bang? Alaska. Oy, naku, marami kinakabahan dito. Pero hindi pa din. Kasi di ba yun yung mga times sa pwede pa talagang maaga pa hahabol pa rin ng SMB. Ano pa lang 7:35 pa lang eto, si Covington, ang naisulat lang sa kanya is that, two-time Big South Defensive Player of the Year. Yes. At saka, maganda yung defense niya. Bata pa pala ito, 23 years old. Bata pa nga lang Kaya most likely, bago pa lang itong sa kanya. Itong PBA sa kanya. So, meron pa tayong caller, Mick. Yes, hello. Good evening, PTV Sports. Hello, good evening, PTV Sport. Magandang gabi sa iyo, Dennis, Idol, and Meg. Yes, hello po. Ano pangalan nila? Si Constant Kanda ng Cebu City. Constantino. Constantino ng Cebu City. Magandang gabi, Constant. Ano yung paglilingkod namin sa'yo? Comment, Idol, tungkol sa kung matutuloy ang laban nila, Manny at Mayweather. Kung para sa akin, kayang-kayang talunin ni Manny si Mayweather. May posibilidad na ma-knockdown or ma-knockout pa ni Manny si Mayweather. May bilis, lakas at matapang si Manny at marami suntok na binibigay. Not like si Mayweather na dumidepensa lang, tumatakbo at kumakounter lang. Bihira sumuntok at tumapani lang. Kaya lang
Kaya mga huling laban niya, kung mapapansin nyo, ay puro decision kung mapapansin nyo. Okay, paalala lang din, Manny, ang kinakabahala ko lang, kung decision lang mauuwi ang laban nila, baka madaya tayo panalo sa laban, lalo sa judge. Gaya ng nangyari kay Manny ng first fight nila ni Bradley. Kaya, paalala kay Manny na totoo po confidence, train hard, focus lang. And be humble always. At huwag makalipot sa Panginoon. Gaya ng ginagawa niya sa ngayon. Ngayon, kung pwede pa pang umabol, to Mayweather. Okay, to you, Mayweather. Manny Pacquiao is willing to fight you anytime, anywhere. And is not afraid of anybody. Millions of people around the world want to see and waiting for you to fight with Manny. Don't be demanding. Don't make any excuses or any alibi. Don't be chicken. Your unbeaten record is nothing. And the prize money you will receive is not important. The most important here is to fight with Manny. Don't disappoint the boxing fans all over the world. Be a sport. Win or lose is a part of the game. And make the best fighter win. I hope this big match come true. Yan. Maraming salamat sa binigyan pagkakataon niya. Constant, writer ka ba? Ha? Writer ka? No. Magaling kang Hindi kasi, mahilig lang ako kasi manood ng sports. Lahat. Kaya lang yung pinanood natin sa TV. Hindi, paborito mo PTV Sports, Constant? PTV Sports? Team? Hindi, paborito mo, PTV Sports. Kayo ang pinanood ko. Lahat ng basta boxing and basketball. Ngayon nga, nanonood daw. Kaso lang, nakita ko, bukas uli yung PTV Sport So, nag-try ako ulit tumawag. Salamat. Tawag lang po ng tawag. Natatandaan niyo ako. Tawag lang po yung tawag. Ako yung tumawag dati, kung natatandaan nyo na humula, na nag-comment na yung magandang comment. Sige. Kay Algeri na alam mo na. Okay. Tama tayo, di ba, Constant? Yung pinag-usapan natin noon? At least na-knockdown. Yun na lang ang natin. Pero alam ko, nauwi sa decision. Ganyan din ang mangyayari. Ako nagtataka ako, Dennis, kung bakit si Mayweather, bakit kay Manny marami siyang demanding? Bakit yung ibang fighter na nilabanan ni Manny, wala siyang demanding? Pag gusto niya labanan, ganun. Kung gusto niya lang, ba't kay Manny? Kasi sa tingin ko mukhang may iwas at may takot. May takot talaga. May takot talaga. Alright, Constant, maraming salamat. Okay, disappoint. Maraming din salamat sa pagkakataon na binigay niyo. Thank you. Okay, just call us constantly. Yes. Sige. Wait lang, I stand corrected, Ano pala, ang SMB ang lamang. And the first quarter, it's 21-12. Naku, habulan naman ito. Ganun din, nag-text sa atin si Mike Cervantes. Mike, dyan sa may Sports Radio, sa Master Control. This was about 5 minutes ago. Lamang San Miguel over Alaska, 21-12. In the meantime, mga kaibigan, ito na yung sinabi po natin na interview po natin kay Pinoy Sakuragi, na si Mark Pingris ng Pure Foods. Bumisita po tayo sa kanilang tune-up game kahapon against Talk and Text. Nanalo po sila at napansin ko iba yung buhok ni Ayun, may bagong hair. Pinoy Sakuragi. Kung bakit ganoon at kung ano na rin yung kanilang plano ngayong darating na Commissioner's Cup. Ito, pakinggan natin, panoorin natin si Pinoy Sakuragi, Mark Pingris ng Pure Foods Hot Shots. Kumusta ba ang kondisyon? Right now, medyo napahaba yung bakasyon. Medyo malapit na rin makondisyon. Kasi tumatakbo naman tayo, nag-extra tayo, nag-extra takbo naman ako sa gabi, so okay naman yan. Ilang percent na? Nasa 60 to 70. After nung last conference, limang sunod-sunod, di ba? Na championship, parang may naging motivation kayo na mayroong buray na record yun sa Crispa.
Pero after nga matalo kayo, kumbaga back to square one. Ano bang motivation na meron sa team ninyo to, bumalik ulit sa championship court? Parang kasi, actually parang hindi kasi kami, parang mayabang kasi sabihin, parang hindi kasi sanay na na mula kasi nung dumating si coach, team sa team, parang hindi kami sanay na makapasok na hindi makapasok ng semis. So, para sa amin ngayon is ibalik yung, pero kailangan namin kasing pagtrabahuin. Kasi minsan, hindi ko alam kung lumaki ulo namin or parang naging parang easy na lang. Hindi, kaya natin naman pumasok ng semis kahit, alam mo, pero hindi namin pinagtrabahuan. So, nawala dyan yung number 1 defense namin. Laging sinasabi ni coach kasi na yung defense talagang makapagpanalo sa inyo ng championship. So, nawala yun. Halatang-halata niya nung game 1 pa lang namin, parang hindi kami talaga ready, ganun. Hindi alam kung anong nangyari sa team. So, every practice ngayon, yun yung ginagawa talaga namin. Binabalik talaga namin yung defense na nawala. Kasi yung triangle nandiyan na yan, kabisado na namin But yun sa mga pick and roll or defense namin, yun talagang nawala. So yun yung binabalik namin every practice. And pagdating sa defense, parang ikaw yung number 1 inaasahan ni Coach Tim dahil ultimate yung point guard. Sa'yo pinapabantay, may mga times na gano'n team mo, now that nasabi mo nga yun yung kulang, does that mean na meron ka ng malaking responsibility lalo ngayon kaysa sa mga nakaraang championship? Yes, every time naman, every game naman, yun ang inaano ni Coach, So, talagang pinapakita ko sa team na yung energy ko kasi minsan pag nawawala, sabi ni Coach, nawawala din daw yung team. So, yun, binibigay ko lahat kung ano yung sabi niya, guardian ko daw yung mga small. So, talagang pinapakita ko sa team na kaya kong guardian yung small para pagdating naman nila, sila naman yung gaganahan. So, kailangan talaga ngayon focus lang talaga ang puhunan namin ngayon. Yun yung talaga yung makapagbalik sa amin ng semis. Lalong-lalo ngayon maliit yun na import namin, si Marcos. Compare sa mga import ng mga PBA ngayon na malalaki. So, kailangan talaga, sabi naman ni Coach, magaling naman, masipag naman si Marcos sa depensa. So, ang inaano talaga namin ngayon, box out, and yun talagang energy ng team na wala. Okay. May story ba yung buhok mo? Iba kulay ngayon? Wala lang. Napagtripan lang. Gray ito naging blonde, hindi ko alam. Siguro naligo ako sa beach kaya naging ganito. So yun. Bala ko sanang red Pero... May story ba na kulay red? Yun sa Sakuragi daw sinasabi. Nire-request ng mga fans. Hindi ko alam kung pagbibigyan ko sila or Lagi nilang sinasabi, pakulay ka ng red. Pero sa akin, sabi ko naman, wala naman sa buhok yan Kailangan magtrabaho lang naman Pero papayos pa? Papayos ko naman, papayos ko. Red talaga? Hindi ko alam kung papayag si Mrs. Si Mrs. ang bahala dyan. Cheers. Doon, gusto niya pala red. Red, kasi naging platinum. Kasi nga Pinoy Sakuragi. So gusto niyang gayahin si Sakuragi. Okay, so yun mga kaibigan, yung nag-interview po natin kay Mark Pingree. So direct mag-break muna tayo, and when we continue, si Jason Castro naman nakakwentuhan ko rin. Kasi kahapon, kalaban nila yung Talk and Text, yung Pure Food. So, nagtig isang player tayo. Ay, nice. Ayan. So, sa mga medyo, kung ano ba, halftime na ba? Mamaya, mag-update din tayo ng score sa nagaganap na PBA Finals, Game 7 ng Philippine Cup. Yan at marami pang iba. Sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Okay, so from Pure Foods, dako naman po tayo sa Talk and Text. Kwento po natin si Jason Castro. At tinanong natin siya, ano na yung pakiramdam niya ngayon at saka yung responsibilidad niya, knowing that nag-retire na si Jimmy Alapag. Yung kanilang top point guard. Pero hindi ko ina-expect na at this point retire si Jimmy Alapag. Diba nasa prime pa naman siya Actually, pwede pa siya mga 2 years, 1 year, 2 years. Pero sabi nga nung mga nakakwentuhan natin, yung mga within the group, sabi, okay na rin yun na ngayon, after nag-retire siya, agad-agad, team manager siya ng Talk and Text. Pagkatapos, assistant coach siya ng Gilas. So sabi nga nung makakausap natin na okay na yun, biro mo, ano yung 1 year na makakapaglaro ka pa kumpara dun sa team manager ka ng mga 5, 6, 10 years.
Iba. Pero alam mo, malaki din ang potential as a eventually, no, maging coach, head coach. Tingin ko, pwede si Jimmy. Kasi si Jimmy, may leadership na ilalabas niya yung talino niya no, sa game through his words. Ano? At yun nga yung nabanggit sa atin no, ni Jason Caso. Ito, panoorin po natin. Si The Blur, Jason Caso ng Talk and Text, Tropang Texters. Yung chief point guard natin, nag-retire na nga, no? Si Jimmy, yung katande mo. If ever, gaano kabigat o gaano kahirap para sa ito? Mabigat siyempre, Jimmy Alapag yun eh. Pero kasama pa rin namin siya sa bench and then yung leadership niya nandun pa rin. So, it's time na kailangan namin dagdagan pa kung ano yung dapat namin init na ilaw. And then, no? Yun. Pero ano ba to? Parang challenge or parang normal lang sa'yo yung gagawin mo for the upcoming conference? Challenge na rin kasi since before na rookie disco, nandito na siya eh. And then siya yung nag-guide sa akin. So, kailangan ko lang siguro din ipakita na yun nga, na we're ready na even na yun nga, nag-retire na siya. And then, nandyan naman yun, si Kevin Alas to fill his spot din. Hindi lang namin mapapalitan yung leadership niya talaga. Pero, the good thing is, nandun pa rin siya sa bench namin to, yun nga, para pero Jason, do you intend to be more vocal o para mas maging more leader ngayong yun yung isang pinapa-improve nila sa akin na maging leader talaga, hindi lang sa court, even off the court, kasi yun yung kailangan ko daw matutunan since na kailangan ko nga matutunan kasi iba yung Jimmy Alapag eh. Kasi parang natural na yung pagiging leadership niya. So, kailangan kong maging ganun din. Even na hindi ako ganun. Pero mahirap ba sa'yo? Kumbaga to take the cudgels pagdating parang yun nga, it's a challenge na rin sa akin. Kasi wala no choice. Kung dapat kailangan gawin. Lastly, may mga balita a few weeks ago na yun nga parang nasa trading block ka, Kia, ganon. When you first heard that, ano yung naging unang reaction mo at saka paano naging pakiramdam mo? Wala, natawa nga lang ako kung paano naging yung trade na yun. So, sa akin, wala naman basta I'm here, I'm doing my job as a professional player. So, kung mangyari man yan or hindi mangyari, and then sa akin lang, syempre, komportable ako dito sa team na to eh. And then, since before, yun nga yung sinasabi ko, iba yung samahan namin dito sa Talk and Text as a family talaga. And then, kung management decision, wala akong magagawa. Pero meron kang tinanong to confirm everything? Meron kang kinausap? Wala. As in, wala talaga akong tinanong kasi alam ko naman na dito to, kung meron man dito sa team na, kasi alam ko yung management eh, kung meron man iti-trade sa amin, kakausapin personally, hindi yung idadaan sa mga rumor or ano na ganon. Kaya wala rin kumausap sa'yo from the team na to assure you? Siyempre sinabihan nila ako na walang trade talaga mangyayari. So, sa akin naman, alam ko naman yung management namin na yun nga, okay naman. Okay, The Blur, Jason Castro ng Talk and Text, Tropang Texture. Sabi nga niya, yung napabalita ng trade, no, na baka raw dalhin siya sa Kia for a draft pick. Sabi nga niya na sa kanila raw, pag natitrade sila or may titrade sa kanila, sinasabihan. Kumbaga, very professional yung... So far, wala pa. Wala naman daw sinasabi. Okay. So, may update dito, no? Sige, ano yun? Nagkakainitan na daw ngayon, ha? Na naman? Between Junmar naman, o sino? And Eman. Uy, Sam Eman, yung dalawang higante. Oo. Pero lamang pa rin si SMB. May malayo, Malayo. 33-19.
Lamang San Miguel, 22 nga, inahabol na Alaska eh. Yun din. So, hindi pa pwedeng maging overconfident. Okay. And batiin ko lang, viewer natin, Twitter friend ko naman, si Markless. Ano yun? Ayan. Binabati niya yung girlfriend niya. Okay. And more info about Pure Foods. Thank you and God bless, more power. Ayan. Yun. Yung Pure Foods, yung kanilang import, darating on February 1, si Daniel Orton. Ano natin yan scoop natin yan. First time na lumabas dito sa atin. At saka doon sa sinusulatan natin, rivals.ph. Ang dami ng kumopya. Okay. Ano meron dyan? Punta muna tayo sa Facebook. May tanong si Sam Bintana. Sabi niya, sino po ba ang kaabang-abang na import? Ang ganda na apelido niya, Bintana. Yes. Kaabang-abang na import. Alam mo, sa totoo lang, parang kung yung import na hinahanap mo, yung mga tipong mga exciting, yung lumilipad, ganun, parang wala ngayon no? Pero kung pagdating sa credentials, Sam, yung sa NLEX, si Al Thornton. Kasi legit na talagang naglaro sa NBA na ibig sabihin yung talagang meron ba illegitimate NBA? Wala na yun, Ibig sabihin yung talagang lumaro ng sobra sa major minutes, naging naging major contributor sa mga teams na nilaruan niya. At yun, siguro si Danny Gunn, isa rin dahil in a way, yung sabi nga, halimo yung unang stint niya rito. Pero alam mo, napanood ko si Danny Gunn dito sa, latest lang yung D-League. Feeling ko parang tumangkad. Ewan ko, tumatangkad ba pagka mga 22, 23, 24? Sa guys, hanggang 21 lang yan Hanggang 21 lang? Oo. Ruben, ikaw? Tumatangkad ba? Ilan taon si 23 ata, 24 si Danny Gunn. Ewan ko. Pero how about yung import ng Rainer Shide, si Rick Jackson? Dumating kahapon. Oo, pero mukhang okay din ang record niya. Syracuse na rin to. Meron ding magandang background at sa China ata naglaro itong si Rick Jackson. Okay, so yun. Sino nga yun? Si Mr. Bintana at saka yung kanyang girl, si Sam. Okay. Sige, meron pa siyang tanong, Meg. Teka, may tumatawag ata. Meron ba tumatawag? Sige, i-click natin yan. Okay. Ayun, sige, itong green. Ay, hindi na umabot. Sige, tawag lang. Ang number po natin, again, teka, i-check ko rin yung number natin, Dapat kabisado natin to. Ayan, may incoming. Okay. Ayan, sige, go ahead. Hello, good evening, PTV Sports. Hello, good evening. Hello po. Yes. Sino po sila? Arnold. Hello? Sino po sila? Hello. Arnold, Malolos. Arnold. Tama ba, Arnold? Ay, Arnold, tama ba? Arnold yung pangalan mo? Arnold. Sige. Arnold, ano may paglilingkod namin sa'yo? Tatanong ko lang. Pwede bang magkalaban si Canelo sa si Pacquiao? Alam mo, for a while, pinorma yan. Sinubukan pag-usapan yan. Nung si Canelo ay nasa 154 pa. Pero ang balita ata ngayon, Arnold, si Canelo medyo nahihirapan na sa 154. At baka sa 160 na talaga magkampanya itong si Canelo Alvarez. Si Manny naman, actually, plano pa nga nilang bumaba ng 140. Kaya't medyo malabo. Pero best weight ni Manny, 140. Nasa gitna. Tingin ko welterweight pa rin si Manny. Okay. Arnold, may tanong ka pa? Sipa, Elon. Sige, go. Ako nga pala si Willie Miller ngayon. Willie Miller, kahapon nakita namin nandun sa may Moro Lorenzo, nanonood nung tune-up game ng Pure Foods Talk and Text at saka yung Barako Global. Pero sa ngayon, wala pang balita kung anong team. Yung last na pinaglaruan niya, yung Del League. Hindi D-League, Del League. Yes. Sa may Marikina. Pero sa ngayon, wala pang latest, wala pang balita sa kanya. Kahapon nga nandun, nanonood. So, ibig sabihin, wala pang team na pinaglalaroan. Yan. Okay, Arnold? Okay, thanks. Nakababatiin?
Ay nga pala sa mga group ko, sa FB, mga Inebra. Okay. Salamat, Arnold, ha? Ayos, salamat. Okay. Okay, yan. Si Arnold, yan. Isa rin sa ating regular callers. Okay. Yes, partner, 42-21 napuna tayo ng oras. Oo. So, thank you sa Pampered Pooch, premium organic shampoo available at Pet Express Dogs in the city and leading pet stores nationwide. Cosmoculture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground. Julo Serra for Hook-Up Watches. Mr. Defend ng California Bow, located at 11th Jamboree Street Corner, Kamuning Road, Quezon City. Medical Center, Miss Babes of Thermosthetics, Frank and Mark Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Yan, ako naman, Josel de Guzman ng Globe. Maraming salamat. At again, belated happy birthday kay Kumaring Ann Camo Viñas ng Sports Radio 918. At Mr. Ronald Dolatre ng NLEX, maraming salamat din. Mr. Rene Pardo ng Pure Foods. At Amis Tumang. Bukas suot ako ng isang jacket. Ako na din. Sige, Amazing Playground. Sabay tayo bukas. Mr. Tony Aldeguer din ng Ala Boxing Promotions na nagbibigay rin sa atin ng mga wardrobe natin. Yung jacket mo from okay. And pansamantala mga kaibigan, hanggang dito lang po muna ang ating PTV Sports. And happy viewing din to my wife, Queenie. I love you. At kay Prince Zian at kay Prince Zoe. Sports Radio. Kalas na tayo. Pansamantala, ako po si Dennis Principe. Meg Siozo. At ito po ang PTV Sports. Maraming salamat. Bye-bye.